Sound check. Okay, okay. Magandang gabi sa inyo pong lahat. Lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa ating programang OFW at Prangkahan. Kumustahan? Dito po yan sa Ikofe Teleradio, ang OF at OFW Empowerment Coalition. Ang inyo pong lingkod, Engineer Frank G. Naval. Ngayon pong April 1, 2020 from 9 p.m. to 10 p.m. Miyerkules po ngayon. At ngayon po ang April Fools. April Fools. Ano nga ba yung April Fools? Yan. Ipapaliwanag po natin yan mamaya kung ano ang April Fools. Pero ito pong sinasabi natin dito ngayon, ito pong April 1 ay sineselebrate po yan ng sa buong mundo, no? Sa buong mundo, yan po ang sinasabi nilang April Fools. Yan. Ano nga ba itong April Fools? Ano nga ba itong April Fools na to? Ito pong April Fools ay is an annual custom on April 1, consisting of practical jokes and hoaxes. Jokesters often expose their actions by shouting, April Fools! So ngayon, araw po ng yung panglilinlang, no? Panlilinlang ba? O biruan, yan. Biruan na lang po kaysa sa panlilinlang kasi wala naman po tayong nililinlang dito, no? So ito po ang ngayong araw, April 1, Wednesday, ay ito po yung sinasabi nilang April Fools. No? So April Fools is one of the most light-hearted days of the year and is celebrated by playing practical jokes and spreading hoaxes. No? The jokes and their victims are called April Fools. Yan. And it is celebrated since centuries, but its origin are uncertain. According to some historians, it was first celebrated in 1852, when France switched from the Julian calendar to the Gregorian calendar. Nung una po kasi, ang kalendaryo natin ay tinatawag na Julian calendar, no? At ang New Year noon ay sometime in April yata, no? April ang New Year. Ngayon, nag-switch sila sa Gregorian calendar, kaya January na ang New Year. On that premise, yung doon nagkakalituhan, no? Kaya every time na nagse-celebrate ang mga tao ng April 1, New Year daw yon, ay matagal bago na i-adjust ng buong mundo ang kanilang New Year from April 1st to January 1st. No, kaya matagal po. Kaya yung mga nagse-celebrate ng New Year ng April 1, yun ang tinatawag nilang April Fool. So, meron ng pagkakamali, meron ng hoax, meron ng jokes. So, pinanindigan na po yun ng buong mundo. Every April Fools, meron tayong meron tayong mga hoax, mga practical jokes. Alisin ko po muna to, medyo naaalangan tayo dito, no? Kanina, medyo galing tayo sa labas, kaya nakasuot po tayo ng sombrero, no? So, this is United OFW naman, ha? United OFW naman yan, pero ang ating pong t-shirts ay t-shirts ng Golden Jubilee ng aming organizations na HIPO. Okay. Magandang gabi, Ma'am Early Kumeta. Yan po muna ang kaisa-isang nanonood sa atin ngayon or nagjo-join sa atin ngayon dito. Kaya ang advice po natin sa mga lahat ng nanonood at nakikinig dito sa ating programa ay i-click nyo lamang po yung screen para malaman natin na nandiyan kayo, naka-join kayo, nanonood at nakikinig dito sa ating programa. Yan, maya-maya po, marami tayong tinatawag na mga callers, guest callers na nag-signify
Kaya abangan niyo po yan maya-maya, no? And also, before we proceed to our highlights ng mga programa natin ay siyempre po kahit April Fools ngayon, babatiin pa rin natin ang ating mga kaibigan. Sigurado pong yung may mga birthday ngayon ay hindi naman siguro hindi naman siguro hoax yung kanilang nakapost diyan sa Facebook na birthday nila ngayon. No? Kaya eto po ang mga birthday celebrant ngayon. Si paring Paangay Chanyo, ayan, Antonino Chanyo, ayan, unang-una, happy birthday, Antonino Chanyo, si Paangay po yan, ang kaibigan natin sa mga ex-officers, ng HIPO. At susunod po si Alfie Garcia, pet niya yan, hindi siya yan. Siguradong alaga niya yung ang ano yan, white monkey na yan. Alfie Garcia, happy birthday. Si Nelson Asañez, happy birthday din. At si Vivian Rolls, happy birthday Vivian. At ito po, birthday din ng ating estudyante, si graduate na po ito, si Veronica Yanson. Happy birthday, Nika. And also, happy birthday, Mary Rose Amienta Gamora. Yan, happy birthday. 18 years old na. Magdidibo na si Mary Rose. Also, celebrating their birthday today is Sac Martinito, no? Sac Martinito, happy birthday. At si Dory Sadora, happy birthday din, Dora. And nandito rin, birthday din ni Ariot Sib, si Victoria po, Victoria Kajegas, sa Jijak, Lamsi, balibaliktad po yung pangalan niya. Siguradong meron tong kapangalan, kaya binabalibaligtad yung pangalan niya. Elsie Andrada, dito, here. Elsie Andrada at si Romano Ramos, happy birthday po sa inyo. At ito si Peter Kinan. Peter, how are you? Happy birthday. So where are you now? I haven't seen you for a while. Peter, anyway, this is your birthday and happy birthday. Many more birthdays to come. Just take care of yourself and your family because of this coronavirus. You know how dangerous it is. Yan po ang ating mga birthday celebrant ngayong April Fools. April 1. Happy birthday. Yan, nandito na. Dalawa na pong naka-join sa atin ngayon. Si Ma'am Ernie Cometa at si Alon Sivero. Alonso Sivero. Alon, kumusta? Ano bang balita doon sa humihingi ng tulong sa atin sa BMC? At pinapunta po natin sa Malasakit Center. And Teresita San Juan, kasama din natin ngayon sa live streaming natin. Magandang gabi, Tess. At ito po, talakayin muna natin ang coronavirus. Ano ba ang ang updates ngayon sa coronavirus. Coronavirus muna tayo. No? Yan. Ito po ang updates as of April 1st, 4 p.m. Meron po tayong 2,311 cases, no? As of 4 p.m. today. Kahapon po is 2,084, no? So there are 227 new cases of COVID-19. Dito lang po 'yan sa atin sa Pilipinas, no? Kaya out of these 2,311 cases, meron pong isang recovery, new recovery, no? Yan po ay isang 59-year-old. Ang tawag po diyan si PH179, no? PH179, yung pong nasa kanan kung titingnan natin. 59-year-old Filipino male from Taguig City. 59 po, naka-recover siya. Ibig sabihin, nakaligtas,
hindi po siya na namatay. So nakaligtas po siya. Magandang balita yan. Kaya lang, one new recovery. So we are hoping for more recoveries. Ang ano po dyan, sa akin ba yan? I-set mo na yan para nakahanda na doon sa plug. Ang next po natin ay yung ang masamang balita po ngayon dito ay meron pong meron pong 8 namatay, no? Yan po ang hindi magandang balita. Sa 8 additional death po, yung PH 692 no ay namatay noong March 30. At 80 years old po siya, no? At ang susunod po si PH 1723 ay 70 years old. Namatay po noong March 28. At on the same day, meron ding namatay din si PH 1039, 84 years old din. Wala po silang mga travel history. No, so ibig sabihin naka-confine lang sila dito sa Pilipinas. Pero take note po of the ages, ang ages nila. Ang pang-apat po ay si PH621, 77-year-old na Filipino male from Manila. Yung pong 1039 is from Mandaluyong City, yung pong 1723 ay Cebu at yung pong nauna ay San Juan City. Now ito pong 77-year-old male ay from Manila nung March 29 namatay. At ito pong PH1811, ito po yung mga pasyente ng COVID-19. 66-year-old male din from Parañaque City. So mas marami po ang male na namamatay, no? Walang female. 5 na. 66-year-old died last March 23. At ito pong PH1299, 73-year-old from Pasig City naman, lalaki rin. Pumanaw nung March 21, namatay. At yung PH415 ay babae, pero 79-year-old from Makati City. Namatay po also March 28. At ang pang-8 pong namatay, no, ay 65-year-old female din from Quezon City noong March 22. Lahat po itong mga namatay ay walang travel history. Ibig sabihin, hindi sila galing sa ibang bansa. So, nandito lang po sila sa Pilipinas. Ngunit, kung titingnan po natin, ay ang kanilang age bracket ay nandoon sa senior citizens, mga senior citizens. Ang medyo mababa lang po sa edad, wala. Lahat po sila senior citizen. From 66, pinakamababa po is 65, ang pinakamababang edad hanggang 80. No? So, binabalaan natin at hindi po binabalaan, winawarningan, pinapaalalahanan natin ang mga senior citizens, no, na medyo mag-ingat at tayo po ang mukhang pinupuntar yan itong COVID-19 virus na to. Yung pong nakaligtas na isa, naka-recover, yun nga po ang hindi magandang balita. Isa lang ang naka-recover, pero 59 years old. No? So hindi pa siya senior. Anyway, doble ingat lang po tayo at yan po ang mga updates nitong COVID-19. So ingat, naibigay na po natin ang lahat ng mga advices ng both ng ating mga health workers tungkol sa ating hygiene. At ito naman ay maiiwasan hanggat wala tayong infections. Hindi tayo nakakakuha ng infection sa ibang tao na infected na, ay we will be protected within our house. So, ingat lang po yung mga senior citizen, wag na po nating palabasin, no? At bigyan na po natin sila ng sanction, lockdown, or whatever
para wag na silang lumabas. At sila po talaga ang pinupuntaryan nitong COVID-19 virus na to. Yan, pinapaalalahanan po natin na ang lahat ng mga senior citizens dito po, based dito sa ating reports, talagang senior citizen from yun pong 65 years old above. Mag-ingat na rin, yung senior kasi starts from 60 at yung isang positive 60 pero naka-recover po. So we do not take risk, no? Lahat po ng mga classmates natin diyan mag-ingat-ingat na po tayo, no? Dahil medyo ang kalaban nitong ito pong kalaban ay ang unang kumbaga sa mga sniper to, hindi natin nakikita eh. At ang una pong tinatarget yung mga senior citizens, no. So ingat lang po, ingat lang ha. Wag tayong matakot, although tayo ay kinakabahan kasi ang gobyerno ay ginagawa ang lahat, lalo na ang ating pamilya, no, na yun pong pagpigil sa atin paglabas-labas ay we should take it seriously. At yung mga vitamins na binibigay ng ating pamilya, ng mga anak, ay bigyan natin ng pansin yun. At siyempre po yung mga rules of hygiene ay rules of hygiene. Hindi na po yan, talagang rules na yan. We have to follow the rules of hygiene, the rules of more sleep, and the rules of vitamins. Rules na po, gagawin na nating rules yan. Hindi lang obligation na, kundi this is a rule that should be followed by the senior citizens. Yan. So ngayon po si Sher Arlene, yan, nakasama na po sa atin. At pumunta naman po tayo dito na sa prangkahan portion. Sa prangkahan portion na po tayo ng ating programa. Ito po ay OFW at prangkahan.kumustahan. Iyan, nasa prangkahan portion na po tayo, At ang host dyan si Super Frank sa at prangkahan portion natin. So ito po ang nag-post po tayo dyan sa Facebook, no, na about dito sa tungkol po dito sa itong anong tawag dito, relief. Ito pong mga relief goods na to na binibigay ng ating government. Now, nag-post po ako dyan kasi nagkakalituhan, no? At nung isang araw, nag-announce si President Duterte na we have the biggest aid in history. Ang pinakamalaking tulong na maibibigay ng gobyerno sa history na 200 billion pesos po ang binigay ng Kongreso sa ating presidente para gastusin at para mabigyan ng pagkain ang sambayan ng Pilipino dahil po dito sa lockdown. Naiiba po kasi itong ating tinatawag na crisis dahil may lockdown. Ibig sabihin, huwag kayong lalabas, huwag tayong lalabas, and then naging obligasyon po yan. Remember, nagiging obligasyon po yan ng isang gobyerno na pakainin at bigyan ng sustento ang mga tao since ayaw tayong palabasin. Hanggang sa marketing, sinarado ang mga tindahan, ang mga sinasara, ang mga market pinagbabawalan ng limitado. Kaya may obligasyon po ang gobyerno sa atin na tayo ay pakainin. Yan pong 200 billion na yan ay sa mga nakaraang araw po ay yung pong relief goods ay maraming nagrereklamo sa nakikita natin sa Facebook, no? At yung bigas na binibigay ng barangay, ng mayors at ng iba't ibang sektor ay kilo-kilo, no? Kilo-kilo. Kaya ibig pong sabihin hanggang saan makakarating yung 5 kilong bigas, yung 10 kilong bigas sa isang pamilya. Now,
with the release of 2 billion pesos. Kaya nag-post po ako dyan. Yung 2 billion pesos ay sapat na para bigyan ng isang sakong bigas bawat pamilya kada buwan. No? Hindi na dapat i-repack po yan dahil pag ni-repack po natin yan, gagastos pa. Bibili ka pa ng plastic. Tapos yung mga magre-repack, at yung pong magre-repack, natural tao yun. At hindi lang po isa yun. Sangkatutak ang magre-repack, babayaran mo rin yun kahit papano. At hindi po natin maiiwasan na magduda tayo na doon sa repacking process na yon, ang hirap na po nating maimbentaryo. Pag nakarepack na ang isang sakong bigas, ang hirap na pong maimbentaryo yan. Kaysa sa isang sako na ibibigay mo sa isang pamilya, ay masusubaybayan po natin, magkakaroon tayo ng inventory. No? So yun po ang ibig kong sabihin doon sa aking post. Naging nag-trending na nga po yun. Meron ding mga kumukontra na bakit daw nagpo-post parang ganun. Ito po ay paalala lamang sa ating pamahalaan, sa ating mga kinauukulan na sila ang nagmamanage nito. Yun pong repacking ng bigas ay may delay, may problema, at hindi po advisable yun. Napakalaki naman po ng pera na yan. At pag kwenta po natin yan, kahit ikwenta nyo sa calculator, we have 111 million population. Population po yun, lahat, bata at matanda. Now, pag dinivide mo po ang 200 billion pesos, pag dinivide mo yung 111 million na population sa 5, yung pong 5 ay average member of the family. Kaya pag dinivide mo po yon, meron tayong 20 million 200 families. Estimate lang po, approximate lang. So pag minultiply mo po yan sa 1,800, isang sakong bigas, aabot po tayo ng 20 ng mga 40 billion at 40 billion, 40 billion pesos. Ngayon, sa loob po ng 2 months ay gagastos tayo ng 80 billion pesos. 200 billion po yan. So, meron pa tayong matitira. Now, eto po, yung mga mayaman, ang sinasabi nga natin, yung daw mga mayaman yung meron, ay i-spare na po natin sa ration dahil meron na rin sila. Pumapayag naman sila. At yung iba nga po ay hindi lang pumapayag, kundi nagbibigay din ng donasyon para sa mahihirap. So, ito pong 200 billion is more than enough to sustain one sack of rice per family for 2 months or 3 months and even 4 months. No? So, wag na po nating i-repack yan. Yun lamang naman po ang ibig kong sabihin dito. Wag nang i-repack. Yan po ay tingnan nyo naman po ang sistema ng repacking. No? Hindi naman po sa masyado tayong maselan sa sinasabi natin. Pero tingnan nyo po, yan ang sistema ng pag-repack. Yung bulto ng mga sako-sako doon, imbis na ma-deliver na yon, it will take how many days for repacking? Dapat i-deliver na yung mga sako-sako na yan. Ay, i-repack pa. Tingnan nyo naman, yung paa ni ma'am, yung paa ni nandun sa bigas. Inayapak-yapakan lamang. At kung meron pong infected yan, ay tapos na tayo. So, what I mean is, idiretso na po sa pamilya yung isang sako. Kaya naman. No? At ito po, yung sinasabi po natin, meron naman diyang, ang sinasabi ko po ay picturean niyo yung delivery ng mga donations. Maganda po ang intensyon ng kapitan, barangay captain. Maganda po ang intensyon ng mayors. Maganda po ang intensyon ng mga governors natin. However, alam nyo naman tayo mga Pilipino ay mapagduda, lalo na kung yung ating relief ay hindi pa dumadaan kung wala pa sa ngayon. No? Kung wala pa po sa ngayon, ang mga relief natin ay lalong nagdududa. No? Alam nyo naman, hindi tayo makapaghintay.
Yun lamang po ang pinaka-problema natin. So, look at this. Pinipicturean nila yung donations. Pinipicturean po, no? Kaya, yun ang maganda. Ito naman pong isang to, yung makikita nyo sa screen nyo. Ito po ay donation ni Odilia Jackson. Member po ng HIPO yan. Taga nasa US po yan, pauwi-uwi na lang dito. Meron po siya, isa sa mga natin, masasabing meron, no? Kaya siya po ay nagdo-donate pa. Nagdo-donate pa po siya ng mga ng mga canned goods para sa mga kababayan nating mahihirap, no? Wala na ba 'to? Yan. So, yan po ang ibig nating sabihin. Pasensya na kung merong ba't may coronavirus pa dyan? Nasa prangkahan na tayo, no? Yung prangkahan na sana ang ilagay, no? Ito na ang ilalagay mo diyan. Ito. Hindi na yung coronavirus kasi tapos na po tayo sa coronavirus. Dito na tayo sa prangkahan version, no? Kaya yun po ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin diyan ay wag na po tayong mag-repack, no? Idiretso na yan, matutuwa pa yung ating mga residente, yung ating pamilya. After all, tama-tama lang po yung na yon, yung portion na yon ng 1 sack of rice per month for the family, no? At yung ibang donations manggagaling sa DSWD, kung saan-saang donasyon man yon, ay iyan po ay sa karagdagan na sa mga ibang bagay na natin na maibubuhos yon, no? At saka yung pong sinasabi natin na ito pong kanina nabasa rin po natin na merong mga taong nagrally nagrally, humarang doon sa EDSA, sa may Quezon City, hinarangan yung EDSA para lang mapansin sila at parang hihingi yata ng pagkain. So yan, kung titingnan niyo po yan, ang eksenang yan, no? Yan yung mga pasaway na mga kababayan natin na hihingi, pero hinarangan nila yung EDSA, pero they are violating yung social distancing po, no? Saka yung illegal na pag-iipon. May permit po kasi yan, illegal na yan. So wag na sana po nating gawin yon. Yan po ang mahihinatnan nyo. So tingnan nyo po ang sample ng kuan. Tingnan nyo po yung example natin sa ibang bansa. No, meron po silang discipline. Discipline na talaga ang pinaiiral nila. Yan ang yung sa India, tingnan niyo po doon sa India ay nakapila sila at meron silang sistema. Yung mga India na yan. At yan po, nakikita niyo po siguro yon sa Facebook, yung post na yon. At ito po, meron pa ditong isang paalala sa atin. Pabor na pabor tayo, no, sa itong ginagawa ng ating gobyerno, maliban doon sa 200 billion pesos na ibibigay sa atin ng Pangulo ng ayuda ng mga AIDS, ay meron din tayong perang matatanggap sa DSWD, no? At meron pong form. Yan. Kanina tumatawag tayo sa ating municipality to clarify ito pong social amelioration card, yung SAC, at hindi po lahat bibigyan, no? Itong 5,000 to 8,000 cash na manggagaling dito sa DSWD. Meron pong proseso yan. Baka bukas meron na tayong malinaw na sistema at yan po ay tatalakayin din natin. No, yan. Balik po tayo doon sa sinasabi ko. Tingnan niyo yan. Sa India po yan. Sa India meron silang sistema. Ang social distancing nila, meron silang at nauobliga silang pumila kahit anong haba yan. Sa market po yan. Sa market.
sa ating merkado diyan pag pumapasyal kami ni Commander ay talagang wala pong sistema, no, bara-bara ang ano natin. Also, mag-plug in po muna tayo ng sponsor. At ang mga sponsor po natin ay ito ang isa sa mga sponsor natin. Maraming salamat po sa Siguenza Store, kay Madeline Sargento Siguenza sa pagbigay po sa atin ng mga face mask. At sa ngayon po ay nagagamit na namin. Maraming salamat. At ito po ang meron din tayong plugging dito na pinapaplug ni Mr. Joey Malate. Nasa Laguna po yan. Meron po siyang auto repair shop at yan ang bago niyang mekanika. Bago niyang mechanic sa kanyang shop. Kaya kung kayo po ay magpapagawa ng kotse, ay doon na po kayo sa Joey Malate Auto Repair Shop. Ganyan po ang sample ng kanyang mga mechanics doon. So, ayan po ang ating portion. Wag lang po natin kakalimutan na meron pa tayo nito. Yung pong sa ICOFWE, yun, Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide, ay tuloy-tuloy po ang ating registration, no? Yan po ang membership application form. Habang meron tayong crisis, nasa bahay lang po tayo, pumunta po kayo doon sa ICOFWE page natin, no? At makikita niyo po itong application form para ito pong mag-fill out natin yan, i-attach natin ang picture, pirmahan niyo po, and then picturean nyo, scan or picture at i-send back ninyo doon sa ating page. Para naman magparami, no? Kailangan dumami muna tayo. Yun pong yung pong OF and OFW Empowerment Coalition ay dumami. Dumami po ang ating mga OFs, yung mga overseas Filipinos dyan sa USA, Europe, Canada, at yung ating mga OFWs, active and retired. Para sama-sama po tayo para sa isang malakas na organization. So nakikita na po natin ang pangangailangan nito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. No? Kaya, ayan. So, eto po, kumustahin uli natin yung mga nandito sa atin ngayon. Si Miles Osorio, good evening Sir Frank, good evening din. Si Miles, si Daan Nabal Insan, magandang gabi. Si Vince Domingo Balansay, good evening po. Daddy Frank, take care always. Mahina signal ko rin ngayon. Okay lang yan, Vince. Anyway, nandiyan ka, ang importante. Maganda Seni, mabuhay. Good evening sir, magandang gabi naman Ma'am Seni. At si Tessie San Juan, tama lang po sir na isinabi nyo po sa inyong programa. Okay, thank you very much for the support. At andito rin sa atin si Melissa Alabata Clip. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So nandito na po tayo sa ating kumustahan na. Dito na po tayo sa ating kumustahan portion. And ito na po ang Vice. Please dial na ito. Hindi ko na ilagay yung mga numbers. But anyway, Bebot Quijano. Baka si Bebot. Nandyan na ang kanyang number. Ito, hanapin mo na yan. Pahanap mo na kay Vice. At ito, hanapin na din. Ito, overseas. No? Mga overseas yan. Yan lang muna. Yan, dito na po tayo sa ating kumustahan portion. Nagdadaya lang po tayo ng ating yung mga guest callers natin. At ito, ang guest callers po natin, hindi ko na kasi nailagay yung phone number niya. At ito naman, yes. Good evening. Hello.
Sino yun? Hello. Hello, pre. Pade. Hello. Magandang Hello, pre. gabi, Pade. Kumusta? Ito po si Engineer Bebot Ah, Quijano ng ayo. Naga City. At yan po, isa sa mga classmate natin yan sa Civil Engineers. Batch 79. Yan, magandang gabi. Classmate. Oh, Nandito tayo sa kumustahan portion ng ating programa, and OFW Empowerment Coalition, ng okay. OFW Prangkahan Kumustahan. Classmate, ano ba ang sitwasyon dyan ngayon sa Naga City, dyan sa banda sa inyo? Ay, di sa Nagangon yan, medyo maigpit ang checkpoint, lalo na di sa, St. Teres sa Concepcion Pequeña na nagsaro na discover na, PUI. Nakakonfine man siya sa hospital, sa BMC. Kaya Partner, lang, subago, classmate, grabe ang checkpoint. classmate, Tagalogin mo muna at ito worldwide ito, classmate, itong ating programa. Oo, oo. Sige. Sige, Ngayon, go ahead. ang sitwasyon ni Disanaga, medyo maigpit ang checkpoint. Kada barangay may checkpoint na eh. Okay. Maigpit ang checkpoint tinda. Ngunyan, ang PICE nag-donate sinda ng mga bagas. Siguro nasa 60 kaban ang naiipon ng ngunyan. 260 na, Yan, partner. Malaki na. Sasabit yan sa syudad, garopit sa 5 o sa 4 kang PICE. Yan pong Philippine Institute of Civil Engineers, Naga City Chapter. Naga City Chapter. Nag-iipon na sila siguro ng mga almost 60 sacks of rice na niya. Okay. Tapos ang Ateneo Batch 74 nag-organize pa ng grupo ninda, ma-donate pa sinda ng sa BMC, mga medical supply sa BMC. Okay, that's a good... Nakakuha na sinda, garumay collectible sa sinda na sa 100 plus. Parang araw ka ng pagkaano ko sa grupo. Ma-donate sinda mga medical supply sa BMC. Ang Ateneo Batch 74. Magandang intentions ng mga organizations, no? PICE and Ateneo. Siguro Ateneo Batch 74. Batch 74. Ka-text ko man sinda eh. Okay. So maganda naman yan, classmate, para mawala na yung mga nababasa natin diyan na itong mga mahirap diyan. Meron pa rin tayong mga mahirap na pamilya sa Naga. Kaya lang mayroon din problema rin dito sa Naga. Yung tungkol sa distribution ng relief, may mga barangay na hindi naman nakakabigay ng buong barangay na bibigyan. Yung iba nabibigyan ng mga opisyalis. Yung iba naman wait and see lagi. So yan ang isang problema rito. Okay. Dahil hindi lahat ng barangay official, hindi ko alam kung anong problema nila. Kami nga dito sa subdivision namin, wala pa kami ni isang butil na bigas na natanggap. Pero yung ibang lugar, kaalos nakapamigay na. Ang iba daw, 3 kilo lang. Hindi na nasundan. Wow. Yan ang problema kasi kasama pa yung politika sa distribution. Pag wala ka sa listahan nila, wala ka raw abutin, mali yun. Oo. Di ba? Mali yun. Malinaw ang sinabi ni Presidente nung isang araw na hindi ito oras ng pagsasamantala at walang alisin na ang politics dito, no? Dapat alisin niya kasi nasa crisis tayo ngayon eh. Kaninang umaga, nasa ABS-CBN, sa Quezon City, nagkaroon ng counting gulo doon dahil yung mga nasa urban yata yun, mga squatter area, nagsipag-wilga na dahil wala daw sila natatanggap na relief sa bayan ng Quezon City. Kaya nagkagulo kanina, may mga nahuli. Ewan ko kung dahil naputo ba yung news. Yan ang magiging problema niyan. Ang isa pang problema natin,
yung pinaglalagay kasi nila sa pwesto, hindi naman sa hindi alam yung logistics eh. Aha. Hindi nila alam yung proper logistic ng sistema. Tira lang sila ng tira. Ngayon, ang Vietnam, yung ibang bansa, ayaw na magbigay ng bigas sa Pilipinas kasi inuuna nila yung sa kanila na. Kung yung supply natin is hanggang 3 buwan lang, paano na yung darating na buwan? Oh. Mhm. Yan ang nakikita kong problema. Wala silang logistics na talagang hawak ng problema. Sasabihin ng DA, sufficiente yung bigas. Saan? Saan sufficiente? O hindi naman buong Pilipinas sufficiente yung bigas. Kaya mahirap. Malamang magkakagulo to. Pag hindi ito na-resolvera ng administrasyon, malamang magkakagulo to. Okay. So, partner, classmate, Oh. message mo sa buong sambayanan. Ano? Ang last message mo sa buong bayanan at may mga nakapila pa tayong mga guest callers. Okay. Ang last message ko lang, makikopera tayo ngayon sa patakbo ng quarantine para matapos na natin itong problema na to. Kasi pag hindi tayo nag-cooperate sa quarantine na rin-require sa atin, tayo rin ang mahihirapan. Saka isa pang gusto kong mangyari dyan, kung ako tatanungin, yung mga PUM na yan, saka PUI, saka yung mga subject sa quarantine, dapat alam ng taong bayan yun. Hindi dapat itago yan para malaman kung sino yung tao, at least maiwasan mo na. Hindi naman binibigay yung pangalan, paano mo malalaman? Yung pala, kaharap mo na, hindi mo namang alam. Hindi naman kailangan isikreto yan Dapat yan, ibunyag yan para malaman ng taong bayan. Di makaiwas yung tao. Hindi yung tatago nila, bawal daw, bawal. Pandemic to, hindi naman to ordinary yung sakit Okay. Yan ang opinion ko. Dapat yan i-open din pangalan niya para magkilala. Okay, kasi pag partner. tinago natin yan, lalong dadami ang problema. Dahil hindi natin alam kung sinong tao Oo. Pero kung kilala yung tao, magagawang kaagad ng paraan yan. Quarantine na yan, Ay ayaw aminin kung sino-sino Oo. Ba't itatago yan? Pandemic yan Yun ang message ko lang yan. Wag na nilang itago yan. Open na nila dahil alam na dumadami ang casualty. Gawa nga tinatago nila. Okay. Wala namang PPE binibigay na Okay, Maraming classmate. problema. Okay, Yan ang classmate, message malinaw ko. na 'yon. Malinaw na yung point mo doon na someday tomorrow or next day, baka ma-clarify natin yung explanation diyan, no? Dahil of course, meron silang mga rason, meron din silang on their side, meron din sila siguradong reason kung bakit ganoon. Ang Sabagay, may kasabihan nga niyan pag ayaw, maraming rason. Pag gusto, walang rason Oo. Ganun lang naman yan. Ang ano kasi natin, hindi ko sigurado pero meron tayong mga formats from other countries na mas malaki at mas marami ang victims nung itong ating COVID-19. Okay. No? So, ayan, maraming salamat classmate sa iyong pagpa-unlock dito sa ating programa at hoping na yung ikaw at yung pamilya mo at ang mga kasamahan natin ay nasa safe side ng sa safe side nitong crisis na to. Magandang gabi, partner. Okay. Maraming Thank you. salamat. Thank you. Maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng counting panahon. Salamat sa lahat. Thank you, partner. Salamat. Then ito po, bigyan natin ng ito si Elenita Almasan, kasama natin, magandang gabi. At si Lucy Arenas, magandang gabi po Lucy. At si Peds Munoz. Peds, kumusta diyan sa Laguna? Taga Laguna din po ito si Peds Munoz, no? So ano ba ang meron pa ba tayong callers diyan sa ano? Meron? Itong itong Hana Musaid Kos, itong si Abdul Aziz, at ito si Lito Villanueva, no? May number na. May number na diyan si Lito. Wala pang number? Walang phone number? Oh, hindi ko siguro nakuha. No?
Anyway, habang nagko-contact po tayo or kumokontak sila sa atin, ito sa Facebook na lang, Vice. Ito. Ito, Facebook, ayan. So, ito po ang kumustahan portion, no? At medyo nagkakaproblema lang tayo sa contacts at baka bukas ay maganda-ganda na ang contacts natin. So, ito po ang ating programa. Dito sa sinasabi ni Engineer Bebot, no? Quijano, merong ano ba 'yon, yung kailangan identified ang mga infected. No, yun po, meron din tayong nabasa niya na they're still protecting yung rights na ng mga tao kasi yun pong nakita natin sa video, paglabas po ng hospital, yung mga naka-recover, no? Paglabas po ng hospital ay ginagarbol pa rin yung kanilang muka. Kasi to protect them dahil siyempre baka pangdirian sila na ayos na naman, no, hindi na naman naka-recover na sila, baka ma-ex ano pa sila sa community, no. Siguro 'yun ang pinoprotektahan, but on the other side or on the other hand, yung sinasabi ni classmate, i-identify na para kung makita natin maiwasan na. However, pag lumabas po tayo, 'di ba, pag lumalabas tayo diyan sa community, sa kalsada, ay hindi na po natin ma-identify kasi meron ng mask. So, napakahirap na. Kaya kung titingnan po natin, pati yung identification nito mga patient ay PH, no? Ayan, may tumatawag, Vice. May tumatawag si Abdulaziz. Sagutin na. Sa Facebook. Oh, yan na. Hello? Hello, friend. Hello, Abdulaziz. Hello. How are you? Yes, I'm fine. Kamusta ka? Mabuti. Where are you? Where are you, Abdulaziz? Saudi. You're still in Saudi Arabia? Yes. Yeah, it's good. It's good to know. What is your situation there in Saudi Arabia? Oh, we have about 1,700. Infected? 1,700. Mahina. About 1,700 people. 1,700. Yes. What is this? And you know that the infected people. Yeah, Corona. infected. Okay. In Saudi Arabia, Yes, different yes. nationalities. Yes. Most of them non-Saudi. Okay. Now, Yeah, okay, go ahead. Yeah, about 12 people died or 10 people died. 10 people died for due to this coronavirus, no? But Yes. I heard about the missile attack about 2 days ago. Yeah, about 4 days ago. Yeah, but it didn't reach anything. So this is still from Yemen. Yes. So you have Yes. you have two crises there, Abdulaziz. Crisis with the ground crisis with the COVID-19 and the air crisis of the missile attack.
Yeah. But you know, the missile attack is nothing. You know, it went. You know, it collapsed. You know, nothing. It's manageable. Yeah. Didn't reach anywhere. But what the big problem is this COVID-19. You cannot see it, you cannot even feel it. Yes. That's the problem. That's the bigger problem. Now, Yeah, because everybody. How about in Manila? How many people? well, we have 2,311 cases of Yes. coronavirus, and Yes. we have already we have new death, eight of them, but the total number of Filipinos who died for this coronavirus is 96. Oh, 96. Yeah, Yes. big number. 96 already. Out of 2,311 cases, we have 96 Yeah. dead Filipinos of the coronavirus. Just recently, we have new 8 dead patients. No. I see. So who is the chairman for OFW? Chairman, well, we have different organizations, but we have one of the biggest organizations now, the Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide Incorporated. And I am the interim chairman or interim president. And after Good, this good. crisis, I hope you will come to visit me and to visit the other members of the organizations who were there. We have Mel Alcantara, Mr. Jonasion, Mr. Bogs Bolor, who are those are the leaders there when we were still there. And you will see them here if you will come. I'm inviting you Sure. after this crisis. Sure. We'll visit you. We want to visit Philippines and visit you also. Yeah. Yan po But si maybe if I come there, I wouldn't come back. no, this is just it's good that we have not invited you before this crisis because we already started our regional conventions. We finished the national conventions last August, and we have just conducted the first regional convention last February 22 in Pampanga. No? And now we are supposed to hold our regional convention here in Bicol region last March 31. But you know, with this coronavirus, we are now holding first. We are postponing all our activities. Yes. Everybody, even in America, there is no activity. Yes, this is a worldwide crisis. So everybody experiencing this crisis. Now I was telling my family and my friends here about the gold crisis that we experienced there in Saudi Arabia, and we find these things as nothing because that crisis is a missile, this is a war, and it is being controlled. But this crisis now is uncontrollable. This is a pandemic. Yes. Yes, everybody suffering, everybody worrying, minimum. Okay. Because anybody, if they think they might get it, you know, they don't know. So this Yes, is really something, you know, that we cannot even feel it. No? We cannot even see Yes. see our enemy. Is your family back with you in Manila? Yeah. Now I'm here in Region 5. No, not in Manila. This is 500 kilometers from Manila. This is my hometown. I'm teaching, I see. Abdulaziz, I'm teaching in a college. No? Good. Back in Good. teaching.
Naga College Foundation. No? So if I Good, will invite you to come here in the Philippines, for sure, I will tell you to come and visit me here in Region 5, this Bicol region. This is a nice place. No? Sure, sure. Of course, we'll come and see you in your area. Yes, of course. Okay, how are our friends there in Saudi Arabia? We still have Yeah, lots of everybody Filipinos is- there. Yes, everybody is very happy. Everybody enjoying. I think the law of labor, it's very much good now. Nobody play, Yeah, I heard that. No, I heard about the changes in the traditions and the laws in Saudi Arabia. Now it is more Yes. it is more relaxed. It is more open. So I wish Yes. I wish I could still come and visit you. Yeah, of course. You need to come. You need to come as a visit, or you come as working or something. You need to come. Well, if I will be back or visit you in Saudi Arabia, it will be some sort of a business matter, no? Because we still have so many Filipinos there, and we are launching some sort of a convention in the Middle East, and it will be in Saudi Arabia as much as possible, because there have been changes in the rules, in the laws of Saudi Arabia. So I need your help for the sponsorship. Sure. No problem. Okay. Sure, anytime, no problem. Okay, Abdulaziz, do you want to Sure. give some message to our friends here in Say the hi- Philippines and around the world for the Filipinos? Yes, say hello to everybody. Everybody be strong, be positive, be more coalition, be united, be union. It's the time. It's the time to everybody get together and be one team for the good future. Okay, Abdulaziz Al Hassan, thank you very much for spending us your time. Thank you, and hope we will keep on continuing these communications with you, and hoping that after this crisis, we will see each other again, either here in the Philippines or there in Saudi Arabia. And Thank you sure, very if much. you have Thank you anybody, very much. if Yes. you have anybody Filipino, if you have anybody Filipino in the Gulf or Saudi Arabia need any consultation, we it's our pleasure. Don't worry. Okay, thank you very much, Abdulaziz Al Hassan. Thank you. Best regard to everybody. Thank you. So yan po si Mr. Abdulaziz Al Hassan. Kaibigan po natin yan sa Saudi Arabia. Actually, ang tawag po natin dyan ay Sheikh Abdulaziz Al Hassan, kaya lang ayaw niya magpatawag noon. At meron po tayong balita na medyo liberalized na ang rules and regulations doon sa Saudi Arabia. At yun, sinasabi niya na meron ng malaki na ang pagbabago. So it's either bumalik tayo doon as visitor, no? Meron na tayo mag-sponsor, at gusto ko po siyang papuntahin dito para makita niya itong ating ino-organize na Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide. Meron po kasi tayong tatlong sektor, no? Meron tayong Social Empowerment Council sector, at doon po natin siya ilalagay sa Economic Empowerment sector. Negosyante po yun. May-ari siya ng isang school, English school doon po sa Eastern Region, at dito sa Riyadh, meron po siyang grupo, yung Future Leaders. Doon po nga tayo nalagay sa mga Future Leaders na yun. At malaki po yung Future Leaders organization niya. It is a worldwide institution also na may iba-iba pong nationality ang kasama doon.
So, yan po si Abdulaziz Al-Hasan. Meron po yan. Sheikh ang ang tawag natin diyan kay Abdulaziz Al-Hasan. Pag nakaporma po tayo sa oras na bisita siya dito, magiging okay na po yan. At meron pa po tayong isang guest caller also from Saudi Arabia. Nandiyan ba si Hana? Nandiyan ba? Yes po. Yes po. Ano po? Dalhin mo dito. Hana, magandang gabi. Magandang Hello, Hana. Pakilakas ng boses po. magandang hapon po. Hello? Hello. Tanggalan mo na. Okay po. Hello, Hana. Okay daw. Hindi po clear ang reception dito. Ano? Hello? Ano po? Ayan, medyo malakas-lakas na. Kumusta? Hello? Ano po sir ba? Ayan, yan po i-introduce muna kita, Hana. Ito po si Hana M. Musaid Kos. Nandun din po siya sa Saudi Arabia. Siya ang founder and leader ng OFW Veterans, yung nakikita nyo dyan sa Facebook. Akala nyo nandito sa Pilipinas, pero pabalik-balik lang po yan from Philippines to Saudi Arabia at ibang bansa. Hana, magandang gabi. Kumusta po? Magandang gabi Pilipinas, magandang hapon Saudi Arabia. Magandang hapon sa lahat po ng mga OFW na nakikinig sa ating on the air, media ng Free Media. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Okay. Ano ba ang sitwasyon nyo dyan, Hana, ng mga Pilipino? Kanina kausap ko lang si Abdulaziz Al-Hasan at medyo maganda naman ang balita. Pero mas reliable itong sources na galing sa iyo sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Yes. Actually, nasa din ako sa kasipag na labat na si Pinto. Kaya po yung nagkano nito sa ating mga OFW po na pinito yung mga nakasama sa mayor ng Pilipinas. So, siyempre na dito sa anak na dahil hindi po ako makapasok sa coffee, so, yun ang mag-lockdown legal dito sa Saudi Arabia. Ako po na pagdating ko sa tama sa lockdown. So, napunta ako ng rehab, then rehab to Damam, then lockdown na pagdating ko. Hindi na ko napunta po ako ngayon ng Abdulaziz Al-Hasan na 6 sa chapter. So, since po doon, nalaman namin na assist naman ang ating tulo at masipag naman sa ating mga kababayan na sa ating network meeting, hindi po kasi lahat talaga maganda ang kalagayan sa ating mga field and professional worker. So, pwede din po doon sa mga worker na nabantaan din natin na naman yung maganda, hindi sila. So, sana lang din po ng assistant sa atin. Pero, kaya din sa nila. May mga iba naman po na DH visa, pero skilled po ang work nila. So, yun naman po ay yung iba po ay hindi. Good. Kasi po, sa sobrang dami na ating dito sa region, maikot ng ating video. So, sa ating group po, mayroon tayong update na nabigyan ng Hello? ano sir? Mahina ang reception natin na Hana, no?
Okay Anyway, po. Mayroon po tayo itong mga NGO, mga PUCOM leaders na nag-iikot din po at nagmumonitor sa kanilang miyembro. okay. Kung saan po sino ang mga nakasama sa no work, no pay na tinatawag nga po na displaced OFW. Clear po ba? Clear ako dyan? Okay, okay. Okay. Patuloy lang po ako. Ito po yung aming mga pinaglalaban, sir. Kasi mayroon po tayong, since po kasi inano na ng Dolly, nagbaba na po ng advisor. Okay. Hello? Po daw yun. Nawawala uli. Clear? Sige po, pakidayan po ulit. Pakidayan. Huwag ka nang gumamit ng earphone. Dial na ulit. Ayan po si Hana Musaidkos, ang president and founder ng OFW Veterans Incorporated, no? Yung mga previous months nandito siya until inabot siya ng lockdown doon sa Saudi Arabia, no? So yan po ang message sa atin ni Hana. Sana pagdating doon sa reply na to, sana malinaw, no? Nakakadial ka pa ba? Na kung saan po, nag-interview sa akin. Balik po sa atin si Hana. Okay, Hana, go ahead. Tanggalin mo raw yung headset mo. Tanggalin mo. Para malinaw ang reception dito. Anyway, wala na. Anyway, inabot na po kasi tayo ng oras. At, Ayun na po, napos sa oras. yan, meron na ba? Ang ating po ditong kuhan ay wala namang problema sa ating Okay. lockdown. May curfew po tayo hanggang alas 7 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Pwede pong gumalaw dito after ng 6 o'clock. No? Sa ating mga OFW po, wala naman pong matigas ang ulo na lumalabas, maayos naman. And then may mga record na patuloy pa sa mga infected. Hindi naman po kami kasama doon. So far po, safety ang mga Pilipino. Yan pong Hana, gusto ko lang linawin kasi meron ditong dumating na galing daw na Middle East. May mga dumating na sa ibang lugar. Diyan ba ay pinapayagan ba ang mga Pilipino na umuwi pa dito sa Pilipinas? Sa ngayon po kasi sir, wala tayong schedule para flight ng ano. Pwede po yun, rekomenda ng ating embassy. Kung halimbawa po yun, galing sa quarantine, na wala naman po talagang, wala po silang mga infected, mayroon po yan approval sa doktor at sa ating embassy. Pwede silang makapag-flight kung mayroong flight. Kasi po ngayon, kontrolado po ang flight sa atin. Nabasa ko po sa Google, ay kontrolado pa ang flight na mga pauwi. Gawa ng, on course pa ang ating, ating lockdown. Okay, so kontrolado ang flight. Mga pinapauwi, kontrolado pa ang mga pinapauwi. Yung kausap ko directly po sa immigration natin dito, sa Damam, hindi ko alam sa ibang mga immigration, pero dito po sa Damam, mismong airport po, nagtanong-tanong ako, kontrolado pa lang ang pagpapauwi ng mga expat, kahit anong lahi po. Kinu-quarantine nila kung wala ba itong mga sakit na pauwi, then may mga medical certificate. And then mayroon din po silang approval sa mga embahada nila kung sila ba ay payagan ng tanggapin doon naman sa airport natin. Mga ganon. Okay. Hindi naman po lahat kasi kontrolado pa lang po yun. Tapos ay nalaman ko din yung sabi ng isa nating mga kaibigan ditong mga katutubo. Dumadami din daw ang ating dito, infected, pero wala naman pong Pilipino so far. So this is a good news. Wala pong Pilipino so far. So siguro, dahil naman. sila ay manghina rin ng mga resistensya sa kanila na lang yun. No? Mga Pilipino hindi naman din ganun kasutil na katulad ng ibang lahi na kung saan din po sila hindi sumusunod. Kami talaga sir, takot kami sa kulong at takot kami sa multa. Wala kaming pera pag multa. So, sumusunod kami. Pag sinabing easy at home, nandun lang po kami sa bahay. Mabuti naman po, Ma'am Hana. Matanong ko lang ng kaunting yung tungkol doon sa missile na sinasabing bumagsak or na-intercept ng mga patriots dyan sa Saudi Arabia about 2 to 3 days ago.
Yes po, dalawang lugar po yun, sir. Bali yung isa po sa Riyadh, yung isa naman sa Jisan, na magkaibang oras at magkaiba din ng location. Ayun naman daw po ay sa aming balita ay parang ano daw po yun, parang tasting. Tasting lang po daw yun Tasting na lang. wala naman pong nasaktan, pero parang tasting sa ibang lugar na hindi natin alam yung motibo. Pero lagi-lagi naman pong nangyayari ang ganon. Pero mayroon ditong mga high technology na ini-intercept na po yan. Hindi na po yan pasabog sa pagbagsak. Kumbaga sa taas pa lang ay sabog na yan. Oo. So wala na pong mabibiktima dito sa baba. Okay. Wala nang maano kasi maganda rin ang ano nila. Okay, Ma'am Hana Mosaid Cos, maraming salamat sa iyong pagpaunlak. Maraming salamat din. Ang last Ayun message po, po sa ating mga kababayan. Dair po, global na ang EcoFree. Maraming salamat sa mga nakikinig. Ganda po ang update natin at kami po lagi pa po kaming nakaantabay sa sinasabi ng $200 sir na sana po makasama naman lahat at ipinaglalaban namin pati sana mga BF ay makasama dito. Okay po, magre-research tayo at ipapaalam natin sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Maraming Hana salamat po. Mosaid God Cos. bless po. Ingat. Okay, Yes thank po. you. Ingat po, At ingat. ayan po si Ma'am Hana Mosaid Cos, ang founder at president ng OFW Veterans. Ngayon, inabot na po tayo ng oras, kaya tayo ay magsa-sign off na. Medyo naka-extend tayo ng ilang minuto sa ating programang OFW Francan. Hanggang bukas po muli itong programa natin ang dito po sa ICOFE Teleradio sa OF and OFW Empowerment Coalition. Maraming salamat po. At bago tayo mag sign off, i-acknowledge po muna natin ang mga kasama natin ngayon dito sa ating programa. Si Malu Naval Katimbang. Malu, magandang gabi Malu. At sabi po ni Teresita si Tess, wow, galing po sir. May kaibigan ka po na mabait from Saudi. Napakabait po niyan at kabady-bady po natin yan doon sa Saudi Arabia. I hope magkita rin na kami. So maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood at nakinig dito sa ating programang OFW at Prangkahan Kumustahan. Hanggang bukas po, ang bukas po ulit. Monday to Friday po ito. Bukas ay Thursday pa lamang, kaya magkita-kits po tayo ulit bukas.